Ayan, mga kababayan po, at dito tayo para pagbigay naman po ng ating reaksyon tungkol nga dito sa mga napapanahon na balita at tila itong si Pulong ay meron na namang paulit-ulit talaga na sinasabi po na kinidnap ang kanyang ama na walang iba kundi ang dating presidente po at mananagot nga daw. Nako, at iyan ay isang patungkol na naman at pagbabanta para sa Malacanang, and yan po ang ating alamin, guys. At ito naman si Kiko Barsaga ay nako, matino pa ba itong tao na to? Bakit tila ba naghihikayat ng pag-aaklas laban sa gobyerno? Ito kaya ay maaari ng sampahan ng sedition? Pakinggan natin si Attorney Claire. So yan. At maaari na po ako tumanggap ng inyong mga katanungan. First question, Julie Baiza, 1PH. Good afternoon, Yusek. Na-mention po ni Senator Lacson yung retribution plus restitution. Ibig sabihin daw po, ibabalik yung na-kickback ng mga involved sa Ghost Project kapalit ng shorter jail time. Si President daw po can take the lead kung bukas po ba ang Pangulo dito, and paano po natin make sure yung assurance na hindi maaabuso? Unang-una po ay meron naman po din kapangyarihan ng Pangulo, yung tatawag nating executive clemency through a commutation of sentence, at meron din po tayong tinatawag na conditional pardon na dapat ay yung mga requirements ay natupad. Pero sa ngayon po, lahat po ng mga magagandang suwestyon para po ma-recover natin ang mga nasasabing nanakaw na pondo ng bayan, at para mapanagot, ang dapat mapanagot ay bukas po ang Pangulo ang administrasyon patungkol po dyan. Yun ang pinakamaganda, guys, dahil ito yung isang talaga tinututulan ni Marcoleta po na hindi na daw kailangan ibalik yung mga nanakaw ng mga corrupt na contractors, at ang gusto ay gawin direkta na na witness itong itong mag-asawa talaga. At ang pinakamasaklap dun, guys, ay ayaw ni Marcoleta na bawiin yung pera. Ano kaya ang kanyang nasa isip? Dahil bawal nga ba? At yan, may mga sinasabi siyang batas-batas na hindi na natin alam kung ito ba ay may katotohanan pa, So, ang Pangulo may kapangyarihan. So yun, tuloy natin. Next question, Maricel Halili, TV5. Magandang hapon po, Yusek. Yusek, may we have Malacanang statement about the decision of the International Criminal Court to reject the appeal of former President Rodrigo Duterte for an interim release. ICC has cited the statement of Vice President Sara Duterte. I think it was about the plan to break FPRRD from the detention cell. Unang-una po, uulitin po natin na ang pamahalaang Marcos Jr. ay hindi po kasama sa kasong kinakaharap po ngayon ni dating Pangulong Duterte. So kung ano po ang naging desisyon ng ICC, hayaan na lang po natin ang mga abogado nila at ang mga parties dyan na sila pong gumawa ng aksyon. Sa totoo lang, guys, itong mga anak ni dating presidente, sila mismo ang gumagawa ng dahilan para tanggihan yung request. Gusto nilang i-request po na interim release para kay dating presidente po kung ano-ano mga kabalbalan ang kanilang mga pinaggagawa. Akala siguro nila hindi sila sinusubaybayan ng ICC, at ito nga, pinakahuli ay gustong may plano itong si Inday na itakas ang kanyang ama po na medyo talaga na namang napakalabo na mangyari. Hindi ko natuloy alam kung ano ba ang tumatakbo sa utak ni Inday. Ito ba ay nasa katinuan pa? At kung ano-ano yung mga pinafabricate nila ng mga kwento na ipinapakalat. Pati yung kalusugan ng kanilang ama ay sinasabing mahina na. At nadatnan nga na walang malay. Nako po, at ito ay bari pinabulaanan ng kanilang mismong ina po na ang dating presidente nga daw ay masayahin at in good health. Hindi ba nahihiya itong mga anak ni dating presidente sa paggawa ng mga maling-maling impormasyon? Nako, at sa bagay, may kalalagyan din naman yung mga yan, at bukas naman po ang isip ng karamihan sa ating mga kapwa Pilipino.
Despite po the considerations cited by the ICC, may mga inilabas pa rin po na statement. For example, si Congressman Pulong saying na it is a political theater to all kidnappers of my father. I will make sure that you will pay for this crime that you have committed. Unang-una po, hindi po dapat tayo mabuhay sa mga pagbabanta. Tayo po ay nasa sinasabing civilized society at wala po tayo sa isang barbaric world. So dapat po tayong tumugon kung ano po ang rule of law at hindi po tayo dapat natatakot o lagi na lamang nabubuhay sa pananakot. Napakaganda po ng kasagutan ni Atty. Claire, guys, no? Ang gobyerno natin ay hindi barbaric tulad ng pinaggagawa ng dating administrasyon Duterte po, ano? Na walang justice, walang basta kung ano yung desisyon nila. Kahit ano pa yan, kaya bawal, sang-ayon sa batas o hindi. Basta pag ginusto nila, gagawin nila. At ito nga, itong si Pulong, guys, talagang pinatututsadyahan niya talaga ang Pangulong Marcos po dito, ano? Hiyang-hiya kasi sila na tanggapin na ang talagang kumalaban sa kanila ay si Trillanes. Grabe, no? Hindi nila, kumbaga, alam nila yun. Alam nila na si Trillanes, kaya lang hindi nila kayang tanggapin yun dahil kung si Trillanes lang parang hindi po magkiklik yung kanilang mga ginagawang propaganda. Kaya idinadawit nila palagi ang pangalan ng Pangulong BBM po, ano? Yan ang katotohanan, guys. Sorry, pahabol na lang po. Do you see this na parang nag-backfire yung mga statement? Hindi po natin masasabi on our part dahil nasa pag-assess po yan at pag-evaluate po ng mga judges sa ICC. Salamat po, Yusek. Next question, Sa Alvin. totoo lang talagang backfire kay Pulong. Lahat ng kanyang mga sinasabing kasinungalingan po, ano? Baltasar Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon po. Yusek, anong pong update doon sa request ng Pangulo sa both Congress na sana magkaroon ng additional emergency funds kasi ubos na raw yung quick response fund. Nakausap po mismo natin ang pamunuan ng DBM at according to DBM, kung magkakaroon man at madideplet po ang NDRRM funds, meron pa rin po tayong 12.005 billion sa contingent fund. At kung mauubos man po ang contingent fund dahil sunod-sunod po ang nangyayaring calamity sa ating bansa, maaasahan po natin kung may excess revenue, makakuha po tayo sa unprogrammed appropriations mula sa SAGIP. Yun, malinaw na malinaw po ang pagkakalatag ni Atty. Claire po, ano? Regarding nga po sa pondo para sa mga nasasalanta ng sunod-sunod na kalamidad po ngayon. At yan ang maganda kay Pangulong Bongbong dahil hindi siya nawawalan ng resources kung paano at saan niya kuhanin ang mga pantulong sa ating mga kapwa Pilipino na nasalanta po, ano? Sunod-sunod ng lindol at walang katapusang bagyo. So yun, dapat natin tulungan at suportahan ang Pangulong BBM. Pero Yusek, nakapag-usap na po ba si Pangulo sa Kongreso? Sa ngayon po ay wala pa po tayong nadidinig na nakipag-usap ang Pangulo sa Kongreso. Hindi pa po ako nabibigyan ng update patungkol po dyan. Okay. Salamat po, Yusek. Next question, Ana Bajo, GMA News Online. Good afternoon, ma'am. Ma'am, may we get an update? Baka lang po meron na po tayong bagong DOJ Secretary. Naku. Wala pa po sa akin ibinibigay na anumang impormasyon. At kapag meron naman, katulad po nung nangyari nung nakaraan, na ibibigay lang po agad. At kahit wala po. Ayan guys, talaga nga naman na-excite na po ang lahat kung sino yung itatalaga na magiging bagong DOJ Secretary. Pero habang nagsasalita si Atty. Claire, gusto ko yung kanyang ngiti. At ito ay napapabalita na talagang siya yung nakikita po, ano, kita talaga na bagong DOJ Secretary. And since hindi pa naman po, wala pa namang formal na announcement, ay hindi pa niya pwedeng sabihin ito kasi nananatiling haka-hak pa lang hanggat wala pang formal na galing mismo sa ating Pangulo. So yan, pero gusto ko yung ngiti niya. Ay dito ay nagbibigay din po ng update si Secretary Dave Gomez. But ma'am, ano po ba yung mga considerations ni Presidente sa pagpili ng panibagong DOJ Secretary since nakapag-oath na po kasi si Ombudsman Remulla? Wala pa pong kapalit. Katulad pa rin ng paghanap niya ng magagaling na Yun. leader at maaasahan na tagapamuno ng Department of Justice. Isang guys, matindi na sinabi ni Atty. Claire na talaga naghahanap pa rin na magagaling at matatalino at maasahan. Pero, nako,
pag itong si Attorney Claire ang naatasan, yari na talaga. Yari na yung mga nanggugulo sa Pilipinas at mapapabilis na rin, kagaya ni Boying, nasa ano na siya, ombudsman. Talagang inumpisahan na niya agad nakalkalin yung mga nakabimbin na kaso na hindi talaga inasikaso ng dating ombudsman na itinilaga ng dating presidente po talagang pinatulog niya. Pinatulog po nila. Basta kontra po sa kanilang gobyerno dati, ay talagang hindi nila aasikasuhin ito. At ngayon, magkakaroon na ng pagkakataon na may bigyan ng hustisya ang mga dating ikinaso sa kung kani-kanino po laban sa kanila. Tao may integridad, maaasahan, walang kinakampihan, at fair. Yan. Next question, Christian Yusores, DZMM. Magandang hapon po, Yusek. How does the Palace view doon po sa plano ni Ombudsman Remulla na maglabas na ng memorandum this week para tanggalin yung restriction sa access ng publiko sa SALN? Kung ano po ang nararapat at kung ano ang sinasabi ng batas at kung ano ang makakabuti para malabanan ang korupsyon, tatalima naman po ang lahat na nasa executive department. What is the Iyan po guys, ang isa sa mga nakakapagtaka rin na ginawa ng dating administrasyon Duterte po na tinanggal niya yung yung requirement po na kailangan ma-inspect yung SALN ng bawat mga politiko na ibinuto po ano kaya ang malinaw. Actually guys, hindi ko na kailangan tanungin dahil malinaw naman ang kanilang plano dati. Kaya pinagbawal at hindi na kailangang halungkatin ang kanilang mga SALN. Gawa nga po ng matindi yung corruption na nangyari dati po at hindi na, para maitago po nila yon ay hindi na po nire-require na kalkalin pa ang kanilang mga SALN dahil sa corruption po yon at yan po yung number one na pakay po ng dating gobyerno. President ready po to release his SALN kung may magre-request? Lahat po na nasa executive department, handa po. Yun, the best. Next question, Ivy Reyes, Billionario. Hi, Yusek. Good afternoon. Vice President Sara Duterte said that if she were president, she wouldn't have the former SOJ as the ombudsman. What's the palace's take on this? Nagkataon po, hindi siya po ang presidente. So mahirap po sagutin ang isang pangarap na hindi mangyayari sa ngayon. Nakakatawa talaga itong si Sara, si Lustay guys. Dahil kung siya na magiging presidente, ay hindi niya gagawin ombudsman si Boying Remulla po Aba, natural. Alam nga namang gawin mong ombudsman si Boying. Alam mo naman na wala makakapag-utos kay Boying. Kumbaga si Boying ay hindi nadadala sa mga sulsol o kaya mga utos-utos lang po ng kung sino-sino kagaya ng mga inatasan ng ama ni Sara, mga appointed niya dati na lahat ay hindi batas ng Pilipinas ang kinikilala, kundi batas ni Duterte. Napaka-unfair po ng dating administrasyon guys. Kaya ayaw nila kay Boying. Diyan sila takot na takot. At lalo na siguro kapag si Attorney Claire ay napunta naman sa DOJ, nakuyari na talaga sila. Pero ang alam po natin, the president thinks well, knows better. Yes. At alam po din natin, ang Pangulo ang nagpaumpisa para po labanan ang korupsyon. At hindi po niya hahayaan na matolerate o kampihan o depensahan yung gumagawa ng pagnanakaw ng pondo ng Yan ang isang nakakapagtaka, mga kababayan ko. Kung sino ba yung tao na nagpaumpisa na magpaimbestiga tungkol sa korupsyon, ay siya ang pinagbibintangan ng mga tinatawag na DDS o kaya mga kampon po ni Duterte po kung talagang binabaliktad po nila. At alam naman po natin kung bakit nila ginagawa yun. Dahil lahat po sila, ay maaring madamay po dahil sa matinding korupsyon nga po ng dating gobyerno. So, kailangan pigilan po nila talaga si BBM na sa pagpapaimbestiga na ito. Dahil mayayari sila lahat. Nalalapit na po sila guys. Next question, Ana Badge Online.
Afternoon, ma'am. Ma'am, did the president already receive the report on the alleged ghost farm to market roads in Davao Naku po. Occidental? 7 projects daw po ito na nagkakahalaga ng 105 Naku po. million pesos. Ang sabi po kasi ng DA, nakapagpasa na po sila kay presidente. Yes, opo. At nagkausap na rin po ang si Secretary Vince at saka si Secretary Kiko at pagtutulungan po nila ito para maimbestigahan, lalo na kung ito'y ghost projects, dapat po ma-actionan agad. So, nagkausap na po sila, pagtutulungan po nila ito. Grabe. Davao na naman, guys. At hindi lang yung flood control, ang mga niyari pala nila, no? Farm to market roads. Pati ba naman yun na malaking tulong sana sa ating mga kababayan po na mga farmers, pinagkaitan pa. Naku, ano na kayang klaseng gobyerno itong nakaraan po, ano? And guys, dito ko na po puputulin at maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin. At sana ay patuloy natin suportahan ang gobyernong BBM dahil napakaganda po ng kanyang ginagawa. Ito po ay para sa ating lahat. So yun guys, maraming salamat at magkita-kita po tayo ulit sa aking susunod na upload. Ito muli ang inyong lingkod, Boses PH. So bye-bye.